Good morning guys. Halos magla-lunch na din and marami na kami nagawa ng mga bata kanina. Nandito rin si Kyle, nagtago lang ngayon kasi wala siyang shirt. Nandito na kami sa shelf na yung laman yung mga small kitchen appliances tsaka mga kitchenwares. Nandito si Shobe, kasi Achi. And lahat ng basket, binavacuum ni Kyle yun. Ito yung mga appliances tsaka yung kitchenwares. Binabana ni Kyle yan ngayon lang din. And itong mga baskets naman sa pantry, lahat to, na-vacuum na lahat ng basket at tanggal na namin laman. And sinort ko ulit yung mga laman yan. Inayos ko, nag-check ako kung may mga na-expired na dyan. Inayos namin to. And next one naman, gagawin din namin to. Pagkatapos na siguro nitong black shelf na isa pa na may mga lamang small kitchen appliances tsaka mga kitchenwares namin. So, ang job nitong dalawa, sila yung taga-unas ng mga alikabok. Then, ako yung taga-balik. Ako yung taga-organize ulit ng mga gamit. Actually, wala akong plan mag-vlog kanina. Pero, ayun. Ito nga, tapos na nga siya eh. So, kung makikita nyo, naka-organize na ulit yung mga laman yan. Maayos na ulit lahat yan, guys. Kasi, inayos ko siya. Bago, yun na nga, pagkatapos nilang tanggalin yung laman, linisan yung basket, pinabacuum ko kay Kyle para iwas alikabok na. Kasi feeling ko malikabok na siya sobra. Ang job ko nga is i-return. Tatry ko mapakita sa inyo yung mga laman pa ulit. Susubukan ko guys kasi nakaayos na and magla-lunch na rin. Medyo nagmamadali na rin kami kasi para makapag-lunch muna and then tsaka mag-continue. Itong mga baskets na to din, kailangan din tanggalin laman yan and kailangan din i-vacuum ni Kyle. And dito naman, baka tanggalin namin lahat ng laman ng mga shelves. I-wipe yun tapos tsaka ibalik ulit yung mga lahat ng laman dito. So, yun yung kaguluhan dito sa kitchen, guys. Hindi ko na masyadong papakita sa inyo yung detalyadong pagliligpit namin para mabilis lang din. Pero, ayan yung kaabalahan namin for today. Habang bakasyon pa yung mga bata. Sa July 1 kasi, babalik na sila sa school. Pasok na ulit. So, habang may tulong akong magligpit, samantalahin ko na nandito sila. Tapos na namin ayusin itong dalawang black shelves. Nagbalik na namin yung mga small appliances, tsaka yung mga kitchenware. Same pa rin naman yung arrangement na ginawa ko. So, binalik lang talaga namin siya. Except that yung blender, tinanggal ko na kasi mas nagagamit ko to. Kasi dun sa blender. And lagi ko pang kailangan kunin yan dun sa pinakaibabaw. Kasi dun siya nakalagay sa basket sa topmost. So, para maiwasan ko yung pagkuha-kuha sa kanya every now and then, binaba ko na lang siya. So, dito pa rin yung Instapot, yung waffle maker, yung steamer, yung microwave, bread toaster, sina nga, lahat ng kitchenwares, plus ito nga, pang food chopper ko, and pang mix din yan eh, may hand mixer yan na nakasama, pero usually ang ginagamit ko lang, ito. So, tingin ko mas okay to for now, and yun din talaga yung purpose ng pagliligpit na to, kung kailangan may rearrange na pwesto ng mga gamit, yun yung dapat gawin. Kung ano yung mas, paano namin ginagamit na ngayon to, yun yung dapat kong ayusin sa kanya. Yun yung goal ko din. Aside from malinis siya, kailangan maisip ulit kung paano dapat ipwesto yung mga gamit. Kung ano yung mas functional. Hawak mo. Hawak mo to. Akala nga may gaganda. Gaganda. Ang ganda yung meta. Ano to? Mamaya na kayo. Napit ko, huwag ka mo ito. May mama yun. Excuse. Is there anything else we need to put aside from this? Mom? Is there anything else we need to put aside from like the... Siguro yung mga baon at saka yung mga jar. Yun na lang din. Feel kung kailangan umaalikabok. If it needs white, you need white. Ang baka ice cream. Ha? Ang baka ice cream. Yung ano? Yung grape. Ano? Hindi nga. Ito anak. This needs white.
baon na. Napunasan ako, diba? Okay. Ano next? Here's the Ay, hindi dapat dali na. Isang grape. Sa akin eh. Ang sarap yun kasama. Ano next? Ano yung baon? Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can be, yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Nope. Can you come through? Remove. Tapos para mo-wipe everything. Even the cups. Siyempre, ikaw, alin tingin mo, ano dapat i-wipe? Huwag mo i-wipe pag hindi dapat. Sabihin mo ko lahat daw sa ibabaw. Ay, pa. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Parang wala ka na natanggal. Wala ka na natanggal gamit kamay. Hindi. Meron yan, ganito. Ito sobrang dami. Pati mo na basa. Mas lalo mahirap tanggalin. Oh. Diba? Sophie pa rin. Hindi na. Kasi hindi ko wipe it ng ilang beses. Ito pa pala. Ito nakuha hindi na dito.
supposed to be there. Yeah. One. The chopping board. Oo. Ayan yun. Split chopping board. We also need to kind of clean this. Because the bottom's like really oily. Do you have to wipe? Like, really have to wet it and wipe it. Yeah, Ay, punasan mo nga ilalim dito. Pagkilap kasi sa akin eh. Alin, mami. Ito. Parang malinis na. Hindi naman ganun kaalikabukin kasi nakatakapan ng ng basket. Pero you need to wipe it. Mas malalagkit yung mga taas eh. Hindi covered din yan. Covered na covered din. Until dulo, anak. As in the buong metal. Also yung side dish obe. I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Sabi ko, And there's one thing that I need kahit from ito you. yung lumipat ka. Can you come? And there's one thing that I need from you. Can you come through? Can I use this? Yeah. For what? For art? Whatever I want, but yes, for art. Is he just supposed to vacuum around the basket, not You're inside? gonna remove it. Okay. Dito remove everything. That's why I'm asking if dalawang basket agad. Remove everything. Ayan sila, para makatulungan ka ng masuntan nila sila. Remove everything. Tapos para ma-vacuumitan. Tapos babalik ulit natin. But we don't need to dust the insides. No, kind of. Now vacuum. I was talking about the objects inside. Just don't say anything. So you don't have to What dust is it. this? Here. I put some Oh, bilis ah! Konti lang namin.
think we need to take out ng everything, tapos baka we need to reconfigure kung anong ibabalik natin sa mga pwesto. Baka I need to check. Baka may much better place for everything. Pakita ko rin sa inyo muna to guys, bago ko siya ibalik dun sa ilalim ng sink namin. Mga pantry items din to, yung mga di nakasya dun sa mga baskets namin. And mas gusto ko rin siyang nandyan kasi yung mas laging kinukuha ko din yan. Or ito yung mga pantry needs na marami kaming stock. Kaya nandyan siya sa isang lalagyan para pare-pareho lang yung laman, mas hindi mahirap buksan or i-keep. Like yung luncheon meat, kasi pag bumili nga ako niyan, box. Yung ramen, may bang nakalagay pa yan dun sa ibabaw ng pantry.
Mostly mga pang baking ko nga rin na mga nandito. So may sugar, dito nakalagay yung rice ko, and then yung flour, and then ito mga kung ano-ano gamit ito sa kusina, like disposable gloves, cling wrap, and aluminum wrap. Ito yung tamang arrangement niya guys pag binili ko siya sa ilalim. So una yung mga baking needs ko, so yung mga flour, yung sugar, andito nga yung rice ko, dito yung ramen, yung luncheon meat, at saka yung mga ano pang mga gamit ito sa kusina. We're on the last leg ng aming pag-general cleaning dito sa kitchen. Ito naman yung mga lalagyan ng toiletries. Ito yun, guys. Yung nasa harapan ng CR. Yung ratan. So, i-empty namin lahat ng laman niya. Check namin yung mga expired na dito ng mga Dios or mga kung anong toiletries na hindi na naman namin magagamit pero kinikip pa rin namin. So, time na para itapon sila, guys. Dispose na talaga dahil nagtitikap lang siya ng space. Nakakahinayang tapon pero mas nakakapagod na ligpitin. Hindi naman kailangan na dito sa bahay. So, yung mga products na tinry namin, pwede naman naging effective para sa amin. So, ayun, kailangan na siyang dispose. So, same thing, yung mga ratan na baskets, i-vacuum ni Kyle muna siya bago namin ibalik. Ako yung taga-balik, guys. Kaya yun na kita lagi sa video. Ako taga-balik, taga-organize ng mga dinadust nila, tsaka taga-check ng mga expired. So, magpa-proceed na kami, and we'll see you later. Ito na yung na-organize ko, guys, na basket namin ng mga toiletries. And ayan siya. Yung first basket, ang laman niya, yung mga napkins, panty liner, kasi ito yung mga towel namin para sa CR. And this one, may lint remover dito kasi wala akong paglagyan sa kanya. So, dyan ko na lang siya nilagay. Pero kung merong feminine wash din na stock, dito dapat nakalagay din yun. And yung second basket, actually ito yung pinaka-top basket talaga dapat. Dito naman nakalagay yung deodorant, foot powder, and yung suklay na ginagamit ko sa kanila pag morning, extra na toothbrush, and yung ibang perfume pa ni Kyle. Tapos may lotion din kami dito na pag nag-swimming kami, dito ko na lang siya nilalagay. Diyan ko na lang kukunin. Ito wax to. Gagamit ko dapat sa girls, pero hindi ko pa rin nagagamit until now. Dito rin yung mga hair wax nila daddy, tapos petroleum jelly, and yung mga extra namin na razors. Then yung next basket naman, puro mga keratin naman to, yung stock pa namin. Noong una punong-puno yan guys, may extra basket pa yan. Ito pa yung mga binili ko sa Shopee last this year. And, ayan, nandyan pa rin siya. May 4 pa natitira. And yung mga stock namin ng wet tissue. And yung last basket naman, dito nakalagay yung mga soap namin. So, wala na kaming stock masyado. So, ngayon nagpalit sila daddy ng soap. Nag-Old Spice muna silang dalawa ni Kyle. And then kami ng mga bata, ng girls, mistisa pa rin. Tsaka yung mga butt pops na stock namin. So, ayan siya lahat guys. And doon siya nakalagay nga, doon sa may labas ng CR. Pata ko ulit sa inyo yung itsura niya pag nalagay na namin. Tapos na kami maglinis ito sa kitchen, guys. And maghapon ding umuulan. Kaya medyo mas okay maglinis ngayon dahil maulan ngayong panahon, mas malamig. Naka-order na nga rin pala kami nung kapalit ng upuan na nasira ni Daddy last time. Wala namang masyadong nabago sa arrangement dito sa kitchen. Pero ang nakakatuwa lang, mas masarap lang huminga kasi alam mo na sobrang linis na ulit and wala nang kahit anong alikabok sa ngayon dahil nakapaglinis na naman iki dito. Yung nag-umpisa lang dito sa pantry, yung paglilinis, inutusan ko lang taga si Kyle na vacuumin yung mga basket and sabi ko, i-arrange ko lang yung mga laman yan. Pero nagtuloy-tuloy na guys, buong kitchen na deep clean. Yung rep, hindi ko pa siya napupunasan. Pero bukas na lang niya guys kasi gabi na rin. Magsi-6 na rin. Pinakita ko na nga rin to kasi maya-maya magluluto na rin ako dahil maya-maya mag-dinner na kami, pauwi na rin si Daddy.
Mas masarap lang yung feeling dito sa kitchen kasi pag hawak mo ng mga gamit, wala ka namin kitang mga alikabok. And good thing din na na-check namin yung pantry kasi bukas magka-grocery na rin kami ni Daddy. Kaya ngayon ko talaga to pinlano na matapos dahil bukas wala akong time para gawin to. Hindi ko na naipakita kanina pero nag-refill din kami nitong mga canisters. Nilagyan ulit namin siya ng mga laman kasi iba sobrang low na yung laman nila. Sa pinakataas, itong mga pull-out baskets na to, dito nakalagay yung mga pre-mixes ko or yung mga spices na mga stocks namin. Nasa pull-out basket na yan. And yung kabila naman, puro tang yung laman niya. And yung pinakaibabaw rin na to, dito naman nakastore lahat ng mga baonan nila. Dati nakakip yan sa basket. Kaso lagi ko naman silang ginagamit pag may pasok. Kaya dyan ko lang nilagay. Tapos yung water goblet namin. Naglagay ako ng 2 jar na may bamboo lid. Diyan ko nilagay yung mga pasta. Actually, for aesthetic lang talaga din. Pero, nagagamit ko rin naman talaga siya. And dito naman sa next level, nakalagay lahat ng mga plates namin, bowls, and iba pang mga coffee mugs. And yung spice rack ko nga, dito rin nakalagay. Sa likod niyan, dyan nakatago yung mga baso namin kapag nag-shot kami ni Daddy. And this one nga, yung mga pang-baking, pang-cooking, na mga nakalagay, mga nakadikant. Diyan ko sila nilalagay para malapit sila dito pag nagluluto ako or nagbe-bake. So, meron cocoa powder dito, brown sugar, breadcrumbs, powdered sugar, white sugar, all-purpose flour, cornstarch, and then itong walang label na to, salt yan. Ito naman ang laman ng spice rack, guys. Ito lang talaga yung mga usual na ginagamit ko. Hindi naman ako nagtatry ng kung ano-ano pa. Pero kung may mga ibang mga hindi ko nakalagay dito, yun nakalagay sa taas, yun sa pull-out basket. Yung spice rack na to, nabili ko to sa Landmark, sa may Trinoma. Ito naman mga canisters, nabili ko yun sa House to Home Project. Lalagay ko yung link ito sa description box. And dito naman sa tabi ng oven, at saka ng induction cooker ko, dito nakalagay yung salt na ginagamit ko for everyday use, yung Himalayan salt. And then may vegetable oil dyan, tsaka may olive oil sa may likod. And nandito rin yung lalagyan ko ng cooking utensils, tsaka yung aking chopping board. Dito rin nakalagay yung dispenser ko ng rice na walang laman sa ngayon. Naubos na kahapon, guys. And sabi ko nga, kailangan na namin mag-grocery. Sa tabi naman niya, nandyan yung lalagyan ko ng mga knives, yung black ng knives ko. And Hoho yung brand niyan. Alam ko meron yan sa Xiaomi. Regalo Daddy sa akin yan nung Christmas. I don't know kung kailang Christmas yun. 2020 yata. And kailera niyan, yung coffee corner naman namin. Kasi ito na talaga yung counter na available na pwede mag-cash yung coffee corner namin. Kaya ko na siya nilagay. Hindi ko rin siya malagay dun sa mga black shelves kasi masyadong tall yung mga syrups and hindi kasya siya doon. And mahirap din siyang i-access kapag kailangan gumawa ng coffee. Nandito yung 3-in-1 na hybrid na coffee machine ko. Ito yung unang coffee machine namin. And hanggang ngayon, working pa rin yan. So, yun ang ginagamit ko pag nag-nespresso kami. And this one naman, yung Lahome, na pang-espresso talaga siya. Pang-coffee grounds. And ito yung mga accessories niya nasa ibabaw. Nandito yung tamper namin, yung rubber mat. And ito yung portafilter niya. And ito yung jug ko para sa milk pa nagpo-froth ka, which is hindi naman kami mahilig mag-froth ng milk, guys. And ito yung knock bucket namin. So ngayon, ang hinuhold niya, yan, yung mga Nespresso capsules na nagamit na namin. And dito naman sa tray na to, lahat ng syrups, yung coffee grounds, and then yung mga baso namin for coffee, dito naman nakalagay. Pero yung isa, chocolate dapat yung laman nito. Pero sa ngayon, yung mga coffee capsules ang laman niya. And itong coffee, hindi ko pa siya nire-refill. Kasi parang di kami tutuwa pag tumatagal dyan yung coffee. Parang nawawala yung lasa ng coffee. I'm not sure kung yan nga yung dahilan or I don't know. And after ng mga coffee machine ng coffee corner namin, guys, andito na yung aming drying rack. And pati yung utensils, pang dry ng utensils namin. And dito na rin nakalagay yung mga soap dispenser namin, yung pang hand soap at saka dish soap. Then yung sink na, tapos ito rin nakalagay yung stand mixer ko. Yan na lang talaga yung pwesto mapaglalagyan ko ng stand mixer. And maganda rin kasi meron dyan nakareding saksakan dyan katabi ng microwave oven. So dito naman yung fridge and then yung oven ko. Hindi nga namin alam kung lalagyan namin ng kahoy in between para maprotektahan naman yung ref dun sa oven. Though, bihira ako naman gamitin din yung oven. And then, pag nagluluto naman ako, induction cooker naman yung ginagamit ko, guys. Kasi itong oven namin, electric yung
plate niyan at saka yung isa pang gas, and ayoko talaga nagagas. And mas matipid ang induction, kaya yung induction na lang lagi kong ginagamit. So, ang ginagamit ko na lang dito sa range is yung mismong oven na lang niya, kasi electric din yan. Minsan ginagamit ko yung electric na hub niya, itong cooktop niya, kapag ginagamit ko yung pangluto ng egg na nabili ko na di pa rin sa induction cooker. And sa ilalim naman guys, yung mga rattan baskets ko, until now, nasahan pa rin ako kung ano yung pwede kong ilagay sa pwestong to. Gusto ko sana rattan basket din para ma-hide niya yung itsura ng undersink. Pero sa ngayon naman, nagpa-function naman pa rin siya ng maayos para sa amin. Medyo eyesore para sa akin, pero okay na naman siya actually. So, pinakita ko na yung mga laman nito kanina, bago namin ibinalik to, no? Yung first one, hindi nyo masyadong makikita yun kasi kailangan tanggalin mo muna to bago mo siya ma-pull out. Pero ito ang mga laman niya, yung mga utensils namin. So, nandiyan yung mga straw, chopsticks, spoon and fork, knives, tsaka yung mga teaspoon. Tapos, sa ilalim nga niyan, may mga nakastore pa na mga bakewares. Yung unang basket naman, guys, ito ang laman niya. So, mga pang-baking ko, tsaka yung salad spinner. And kung ano-anong mga anik-anik na ginagamit ko for cooking. So, ayan yung laman nito. And yun nga, kailangan tanggalin ko muna yung nalagyan ng utensils bago ko ma-access to. Kaya yung mga hindi masyadong ginagamit, always yung laman yan. Andito yung sifter ko. Yan, gustong-gusto ko tong sifter na to kasi yung automatic na nga yan. Kailangan mo na lang ilalagay yung kailangan mong isift. And then, pinapress mo lang siya and masisift na. So, yun nga yung pwesto niya, guys. Nandun yung unang basket sa sulok. And yung next one naman, itong mga utensils. And yung next one naman, ito naman yung mga stainless na utensils ko. So, andito rin yung mga pangluto, pang baking halos to. Mga serving spoon, ayan. Mga pang baking ko to. Yung mga pang scoop ko, measuring cup, measuring spoon, pang pound, pang hasa. Andito yung mga tip na usually na ginagamit ko. So, dyan naman lahat nakastore ito. And sa ilalim niyan, may mga laman din niya mga storage na containers. So, yan naman yung third one. Tapos, dito pala sa gilid, meron akong maliliit na chopping board. Tatlong klase yan kasi iba-iba. May pang meat, may pang vegetable, and may pang seafood yata. Di ko na maalala. And last one naman, yung last na basket, ang laman naman nito, mga baunan pa din. Ito naman yung mga pang storage sa ref and yung mga extra ng mga baunan nila kasi usually nagdadagdag ako ng additional para pang minabasag, may pampalit. Pero ang laman talaga nito halos yung mga pinang-ref namin. Yung pang storage namin ng mga leftovers or kung ano yung mga kailangan naming store, yung mga binibake ko halimbawa. And sa pinakababa naman guys, andyan yung mga clear na storage bins ko. Napakita ko na yung mga laman yan sa inyo kanina. Kaya, hindi ko na siya iisa-isahin. Ito ko naman siya in-store. Dahil ito na lang ang pwesto talaga niya. And ang gusto ko dyan, nakikita ko yung laman. Kaya, kung ano man yung laman nito, usually pare-pareho. Kasi nga, mahirap i-access yung mga nasa likod niya. And gaya nga ng sinabi ko, yung mga laman nito, yung mga binibili namin in bulk. Kaya, pwede mo siyang stock up na magkakalinya lang ng ganyan. And hindi ka mahirapang i-access yung mga nasa likod. Unlike kasi pag basket, pag pinull out mo, makikita mo yung mga nasa likod nila. Ito kasi hindi mo makikita masyado kahit clear pa eh. Dito na tayo sa metal shelves na black. Yung pinakataas, ang laman din yan, mga small kitchen appliances, yun nandun sa left side. Pero yung right side, ang laman naman yan, mga tissues and napkins ng girls. Diyan naman namin i-store yun. And yung first layer nung storage natin, ng shelves natin, nandyan yung Instapot, yung waffle maker, yung steamer. And then dito naman yung microwave oven, plus yung bread toaster. Ito, pang cover to, kapag nagma-microwave para yung splatter niya, dun lang napupunta. And then, this one naman, mga kitchenwares. So, lahat ng mga karote ko dyan nakalagay. Plus, tinabi ko sa kanya naman itong, I don't know ang tawag dito eh. Mixer. Mixer blender siya na handheld. Yun siya, alam ko yung multipurpose. So, ito yung ginagamit ko na food chopper. Ayan. So, i-attach mo yung handle niya dun sa likod. Yun yung black na nakikita nyo ito. And yung magkakatabing yun, lahat yung attachment niya.
So, pwede kang mag-mix dyan manually. Yun nga lang, hindi ko masyadong ginagamit yan as mixer kasi meron naman akong stand mixer. Sa baba naman, yung rice cooker namin and yung mga Xiaomi ko naman na pots and pans. Plus yung colander ko na stainless. Sa pinakababa, dyan nakalagay yung mga open namin na mga sauce and oils. Tsaka ako napapakita sa inyo guys kasi hindi pa kami umabot na ayusin ulit yan. Sa ngayon magulo to. Pakita ko na nga sige. Pero ang gulo ng ayos niyan ngayon. Ayan ang itsura niya. So kailangan kong mag-double check pa rin. Actually, hindi naman siya ganun kagulo, no? Yun lang taga kasi yung parsley, wala na siyang papwestuhan ng mas maayos. Tsaka yung suka, kaya nakaangat na siya sobra dyan. Pero the rest, ito naman, yan. Kailangan ko lang din ayusin yung mga ziplock bag dyan. So, ayan ang itsura niya guys sa ilalim. And katabi ng metal shelf na to, yung dispenser namin, water dispenser. And may cover siya na ratan para mas magandang tingnan din nakita yung tubig. Mas maayos siyang tingnan. Pero hindi nakasaksak yan guys. Nagpapalamig na lang kami ng tubig. Basta doon yung trash bin namin. Itong trash bin namin, mga non-food lang yung laman yan. Kapag yung mga pagkain, doon sa laundry area, meron din trash can doon na nilalabas namin every night. And ito yung pinaka-pantry ko guys. Pero yun nga, may extension ako ng pantry sa ilalim ng sink. Yung mga bulk na food items na ini-store ko. Pero dito, yung mga iba-iba talaga siya. Sa gilid, sa pinaka-ilalim, siya nakastore yung sibuyas at saka yung bawang. And dito naman, mga spreads, coffee, Milo, dyan nakalagay yan. Dito, iba pang mga spices na stock na hindi naman kailangang store sa ref. Yung parsley dito ko dapat in-store nung una, kaso sabi daw dapat sa madilim na lugar in-store, kaya tinago siya sa loob ng cabinet. Sa pinakataas guys, siya nakatago yung stock namin ng coffee, mga seaweed, ganon, mga chips. Yung isang basket naman, ang laman niyan, puro gin ramen. Kasi bumili ako ng 2 box ng gin ramen and in-store ko dyan, para hindi sayang yung shipping fee. Dito naman, noodles and soup. So, yung basket na yan, yung isa, yung mga imported, and then yung kabila naman, yung local. Like yung kami na Pancit Canton. Pancit Canton lang naman ang ini-store namin na local na noodles. Yung the rest naman yung mga laksa, gin ramen, at kung ano-ano pang mga kakaibang mga noodles, dyan namin nilalagay. Dito naman, breakfast food. Ito nakalagay yung mga pancake, mga soup, cereals, dyan ko ini-store lahat yun. So, ayan yung 3 unang basket sa ibabaw, guys. Hindi ko alam kung pupull out ko pa ba. Yung mga nasa baba na lang yung ipupull out ko kasi mahirapan ako, guys. Medyo mabigat din siya. Dito naman, sa next one is yung pasta sauce, and then bihon and vermicelli. So, itong pasta sauce, ayan ang laman niya, guys. So, kailangan ko na mag-grocery nga talaga. Kaya, hindi siya ganun karami yung mga stocks na namin. And yung next one naman, dito dapat pasta noodles to. Pero nilagay ko rin dito yung stock ko ng graham crackers. Kasi wala na akong pepwestuhan yan sa ngayon. And dito nga, yung bihon and vermicelli, tsaka yung mga egg noodles. Dito ko siya kinikip. Sa next level naman, mga canned goods, milk and cream. So, sa milk and cream, of course, milk and cream yung naman. So, nandito yung all-purpose cream, condensed milk, tsaka yung evap milk. Pero nilagay ko rin dito yung mayo. At tsaka ito pang coffee to. Diyan ko rin siya in-store. Plus, ay yung drinks na, cookies and cream. Diyan ko nilagay kasi nakakalimutan namin siyang gawin and gamitin, kaya dito ko nilagay para mas napapansin namin. Sa canned goods naman, 2 yung category. So, ito, usually yung mga pangluto ko na canned goods. So, yung pineapple juice, may mushroom, may coconut water, and may corn dyan. Tsaka pineapple tidbits o kung ano mang pineapple yan nandyan. So, mga pangluto ko to guys. Kaya, nandyan siya sa basket na to na canned goods ang nakalagay pero usually mga pangluto. And dito naman, ito naman yung mga canned goods na pwedeng pang ulam. Like may corned beef, may tuna, andun yung sardinas, pork and beans, may liver spread pa doon. Ito, sardines din to. Yung Spanish sardines. So, ito yung mga laman nito, yung mga pwedeng iulam. Hindi katulad ng isa na pang sahog lang talaga o ingredient sa pangluto. Sa pinakababang basket naman guys, sauce and oil, cooking premixes. Yun naman ang mga laman nito. So, dito sa gitna, ito yung mga cooking premixes namin. So, nandyan yung
tempura butter. Actually, may pasas dito. Cubes na ginagamit ko for cooking. Tsaka breadcrumbs. Pero karamihan din talaga ng cooking premixes, yun nandun sa taas, na pinakita ko sa inyong pull-out basket na clear. Yun talaga ang pinaglalagyan ko. And dito naman yung mas malalaking lalagyan. Dito ko siya nilalagay naman. So ito naman yung isang basket. So ayun nga, sauce and oils naman ang laman niya. So lahat-lahat ng mga pangluto, patis, oyster sauce na mga unopen to ha. Dito siya nakastore na mga stock namin na mga unopen. Yung open ones, pinakita ko sa inyo kanina na nasa loob ng cabinet. And then, ito naman yung isa pa, mga sauce and oil din to. So, dalawa silang basket na sauce and oil, mga unopened ones to, guys. And then, sa cabinet naman, sa baba niyan, guys, dito yung mga snack ng mga bata. So, dito nakakip yung mga baonan nila for school. So, ayan yung mga snack nila sa ngayon. And hindi na ako masyadong sa stock ng madaming-madami kasi mas gusto ko na kumain sila ng maayos na meal kaysa yung mga ganyang snack. Pero pantawid gutom kapag halimbawa, hindi pa ako nakakapagluto kaagad. So, ayan na guys yung mini pantry ko dito. And sa ngayon, nag-workout naman to sa amin. And talaga nagpa-function siya sa pangangailangan naman namin ngayon. Hindi na naman kailangan mag-stock ng sobrang dami dahil madali nang mag-grocery ulit ngayon at mamalengke. Hindi katulad nung nagkaroon tayo ng pandemic. So, ayan na yung kitchen tour natin, guys. Matagal ko na gustong gawin to para mapakita sa inyo yung mga inorganize ko dito. Kasi usually, nakikita nyo lang yung itsura nito ng before and after kapag may ginagawa ako or pag sa umaga na nag-aasikaso ako. Pero kung anong detail na laman-laman niya and kung bakit siya doon nakalagay, yun, hindi ko na-explain lahat yun. And dito naman yung mga kitchen utensils at saka yung utensils namin. Pwedeng takpan yan ng kitchen towel, guys, para hindi siya naalikabukan. So, ayan na guys ang kitchen. Magluluto na rin ako. I'll see you all later. Mamaya na ulit or bukas na ulit, guys. Sana nakakuha kayo ng idea and ng tip paano nyo ayusin din yung mga kitchen nyo kung nag-rent din kayo katulad namin. Kasi ngayon, di ba, nasa rental home lang kami. Good morning, guys. Andito tayo ngayon sa master bedroom at taga ko nila papakita sa inyo to. Eh, may mga nakasabit ako for online selling sa bintana. Hindi. Mga sinampay ko yan. Kahapon, yes, nagkasampay kami dyan, yung mga nakahanger pag kulang na yung pwesto or mas gusto ko nandyan siya. Kasi mabilis matuyo yan. Paggabi naman nakukuha na siya or the next day. Eh, ito ang tsura ng higaan. And as always, higaan lang naman ang kailangan ligpitin dito. Then, kailangan ko lang itanggalin yung mga sinampay, buksan yung curtain. Yun lang naman ang mga dapat kong gawin dito and mag-vacuum. But today, plan ko na magpalit na ng color scheme ito, guys. Palit ng wall art, palit ng beddings, palit ng curtains. Yun lang naman yung gagawin ko. Aside from, maglilinis nga din. Magdadas muna ako dito ng mga walls, mag-aagyo-agyo din. Then, after that, magpapalit na ako ng mga soft furnishings. Yung beddings nga, curtain, and then, pati yung wall art nga. Yun lang, para may iba naman yung vibes dito, guys. Actually, first day na mens ko ngayon. So, hindi ko alam kung masasuccess ko ba yan for today. Pero yun ang plano ko. Gusto kong maayos yung mga bedroom namin, guys. And siguro, bukas naman yung sala. June 24 pa lang, sa July ako datang papalit or katapusan na ng June. Pero para magawa ko na to dahil pasukan na ng mga bata next week para may katulong pa akong gumawa. Hindi ko alam kung papakita ko pa sa inyo yung nililigpit namin ito o yung after na lang. Pakikita ko na lang sa inyo yung magagawa ko, yung bagong color scheme dito. Ito naman ay tsura dito sa baba, guys. Say hi, anak. Si Shobi nandito na, nagdo-drawing. Maayos naman yung sala. Pero yung sahig namin madumi na talaga. Kailangan niyang i-vacuum. Kailangan i-map. Pina-vacuum naman everyday. Pero yung map ang kailangan nang gawin. Tapos ito yung mga sinampay ko kahapon. Naglaba ako tulad sa laundry yan. And ito naman ang kusina. 11:30 na rin, guys. Ngayon lang ako bumaba after kong asikasuhin yung baon ni Daddy kanina. Ayusin yung damit niya. Nag-edit kasi ako pagkalis ni Daddy. Tapos ngayon lang ako natapos. Nakapag-upload ako ng isang vlog. And ito yung mga aayusin ko. Pero bago ko ayusin yan, magsasalang muna ulit ako ng isa pang laundry. Yung mga light colored clothes, yun naman ang isasalang ko today. So, yun ang agenda ko today.
So, unahin ko muna magsalang ng laundry, mag-ayos sa kitchen, and then magdadinan ng lunch namin. Kailangan rin mag-fold nitong mga laundry to. And after that, tsaka ako makapag-ayos nung kwarto namin sa taas. Pati yung room ng mga bata, bala ko rin palitan na yung color scheme nun. So, yung 2 rooms nga, yung bala kong ayusin today. And of course, yung araw-araw na kailangan kong tapusin dito sa kusina, sa sala, yan. Tsaka yung mga ipo-fold ko. At labahin. So, laundry walang katapusan. Yun ang mga dapat tapusin. Kilos na ako, guys. And I'll see you all later. Nilabas ko na yung mga gagamitin namin sa taas, guys. Yung mga beddings, curtains. So, pink yung bala ko sa room namin. And gray and green naman sa room ng mga bata. Naakyat na ni Shobe yung curtain para sa room namin. Ito na lang yung mga natira. Hesitant pa ako kung pink ba yung gagawin ko sa room namin. Pero kasi niisip ko naman after a month or 2, papalitan ko na lang din naman siya. Gusto ko magpalit naman ngayon ng mas often. Noong una, iniisip ko, every 3 months yung pagbat ng color scheme. Pero ngayon, parang plano ko, every 2 months or 1. Assist mo si Kyle, anak. Dapat move you sa center. Move mo sa center yung mga curtain. Hatakin mo towards the center. Yan. So, unahin muna namin tanggalin yung curtain, guys. Hawakan ang aw. Okay na yan. Saluhin mo na, anak. Good. Ilaglag mo na. Yes, please. And the TV also. Love with you. Love with you. Feels so true. Feels so new. Love with you. Love with you. Every moment just me and every day is shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you feels like a dream. Never wanna wake, it seems. Holding hands under the stars. With you I can go so far. Every day is shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. Can't believe this feels so right. Love with you. Love with you. Feels so true. Feels so new. Love with you. Love with you. Every moment just me and you. Love with you feels like a dream. Never wanna wake, it seems. Holding hands under the stars. With you I can go so far. They're all the same, right? Yeah. Wait, that jeeps. Sure, tama. Tama yung wait, tabay pa kahalaga yung here. Wagin na si Kai para may mag-aakyat. Kyle. Kyle, you have to put the aircon. So the what? Aircon. The aircon. The curtain. Hawak.
Akit na kayo ng aircon. Great sip. Ow. Suck. Nah. Oh, wait, never mind. So short. Stop. It's the weight holding up the weight of the curtain. Okay, no, maybe it's falling off at the end now. Yep, wait for Kyle. Move. Okay. Do you want me to push? Yeah, can you push? Take it up. Give. No, I cannot reach this area. I'll do it. I still have it stuck on the walls. Should I remove it? Oo, tas yan yung suli lang. Kasi kahit yung ganyan, nasisira ka. Ganito na nga. Kyle, yung pink na wall art nandiyan sa room ninyo, malapit sa ito? Bintana. Kyle. Yung- Kyle. Every day shining bright. In your eyes I see the light. Laugh and dance through the night. If you're wondering guys, ano yung pandikit namin sa wall art? Ito yun. Blue tack. So, para lang siyang bubble gum. Tapos, madali rin tanggalin. Pero matagal naman yung dikit niya. So, yun lang yung ginamit ko dun sa mga wall art. Pero di ko ito ginagamit kapag may mga babasagin na frames. Pag yung mga ganyang ano lang, wood lang, naka-canvas na frames. Can't believe this feels so right. Love with you. So, ayan kung makikita nyo, may naiwang parang mga bubble gum. Ayan o, sa wall. Yan yung blue tack, guys. So, tinatanggalan nila. Ay, madali lang din siyang tanggalin. Yan lang din yung gagamitin ko para magdikit ulit ng panibagong wall art. Siyempre, mag-iiba tayo ng color scheme. Iba rin yung gagamitin kong wall art na. Love with you. Feels so true. Feels so new. Love with you. Love with you. Every moment just me and you. Love with you. Love with you. Feels so true. Feels so new. Love with you. Love with you. Every moment just me and you. Sa dulo.
Pasok naman tayo sa room ng kids, guys. And, ito ang itsura ng room nila ngayon. So, aayusin din na natin to. And, ito yung sitwasyon ng room nila. Yung garbage bag na yan, yung naka-cover dun sa wall art na nilagay ko sa room namin. So, dyan lang nilagay ni Kyle. Ang tagal na rin nung huling napakita ko sa inyo to. Hindi ko masyadong binavlog tong mga kwarto. So, dito papalit din tayo ng bedsheet, papalit tayo ng curtain, and posible magpalit din ako ng color no folding chairs nila dito. So, ayan naman yung mga ayusin din namin dito, guys. Pinakita ko muna sa inyo. Hopefully, umabot kami dito. Umuulan na nga rin. Pero gusto kong matapos to sana today, itong mga rooms namin. Kasi gusto ko rin isa lang yung mga curtains and then bukas, yung sala naman ang gagawin na namin. Dahil ang plan ko kasi, yung curtain na galing sa room namin, yun din ang ilalagay ko siguro sa sala. Kaya, kailangan ko siyang malabhan din tonight. Nagligpit naman yung mga bata dito kanina. Pero mukhang hindi sila umabot na magligpit ng mga higaan. Yung pull out lang, naipasok sa loob pero hindi totally nakapag-ayos ng higaan. Atakin mo para maging ano siya. This is supposed to. What? The key part. It's hard to keep like the attached. Yeah, that's fine. You can put it on again. Shove it matches with the room. Huh? Shove it matches with the room. She's pink. Yes. Her shorts are pink. Her slippers are pink. It's all pink. Shobe should be here. With them. Should be in our room. I'm saying to you, I don't listen to that sick. Yeah, I know, it's like got removed tonight.
to the front of the dresser. Mabilis lang na wipe. Hold mo na yung ano mo. Inside. Pa-inside. She's like good people. I don't know what it means. Tapos na kaming mag-ayos ng master bedroom, guys. And ito na ang itsura niya. Pink, brown, and white. Yung color scheme naman ngayon ng master bedroom. Huwag kayong mag-alala, guys. Mahilig sa pink si Daddy. Actually, si Daddy, kahit anong kulay pa yan, basta malinis lang yung room, okay na siya dyan. Ako lang naman talaga ang may gustong may iba't ibang color scheme tong kwarto. Sa kanya siguro kahit isang color scheme lang yan buong taon, okay lang sa kanya yun basta malinis. Pero tutuwa ako sa bedroom na to ngayon. Sobrang cozy pa rin tignan kahit medyo on the feminine side. Yung wall art ko from SM to, nagamit ko na to sa room ng mga bata before and sa room namin dati. And yung beddings naman, this is from SNR, yung pink na set. From SNR yan. Pero yung pillowcases na nasa likod na white from Mandawi Foam. And then yung throw pillowcases din naman na white. Na may mga parang ball sa gilid. Parang tassel. Ball siya, hindi siya tassel eh. Parang pom-poms. That one naman is from Mandawi Foam din. And itong throw blanket, this one is from SM. Yung bedside table ko, guys, na green, that's from Mandawi Foam. And yung bed frame naman namin, guys, is from Automatic Center. Yung curtains ko, blackout to and printed siya. Nabili ko naman to sa online shop, sa FB. Sa Divisoria yung store nila. Lagay ko yung link sa description box nung ino-orderan ko. Pero maganda to. Talaga namang okay yung quality niya. Sorry guys sa lighting sa room kasi gabi na, 6 PM na rin. And yun na nga, makita nyo sa labas, nagkisimula na rin maging makulimlim, kaya hindi ganun kaliwanag tingnan dito sa room. And ito namang workstation ni Daddy, Sanyang yung brand niyan. And yung chair naman niya sa Shopee namin, nabili ko yung link sa description box. And yung dresser naman namin is from SB Furniture. May partner yan na mirror on top, pero hindi ko na nilagay guys kasi ginawa ko siyang patungan din ng TV. Ito yung gaming chair ni Daddy. And sa Shopee ko nga siya nabili. Pakita ko lang sa inyo yung tsura niya. Matagal na rin to. More than a year ko na itong nabili. Ito naman yung closet namin, guys. Sanyang din yung brand niyan. And nabili ko lang din siya online. So, ayan na yung room, guys. Iba na naman ang color scheme natin. Blush naman tayo ngayon. White and brown. Napaka-feminine tingnan nga ng room, pero napaka-warm and cozy pa rin naman ang dating niya. Kasi yung color naman ng pink niya is blush lang talaga. Almost parang sobrang light na pink talaga siya. One room down, and doon naman tayo sa room ng mga kids, guys. Yun naman ang aayusin namin ng mga bata. Shobe, bring the green curtains up na. Kunin mo sa baba. Ayusin mo yung pagkuha, Carl. Wala no? Hindi ko ba? May sakit na? Hindi ko makita. Hindi na. Hindi ko makita. I can't see the middle. Look, middle is there. Now, can you move the circular end to the other one so we can
bring down the other curtains at least. Go. Side, the curtains. Jake, maybe not ulit. Pabangon na lang. As there are 6 pillows. So I'm not sure about the covers there or not. May covers pa na doon sa may red na luggage. Okay. 2 for shoulder, 2 for action. Yeah. You still lighting up? It's turning different color. Uy, nanay. It's a record. Yeah. It's tilting a little bit. There? It's like tilting a little bit. Okay, this is Tapos na kaming mag-ayos ng kids room, guys. And ito naman ang itsura ng kids bedroom ngayon. So, green, gray, and white naman yung motif natin. And may konting touch ng yellow para naman may accent lang. Nakakatuwa yung itsura ng bed nila, guys. Sobrang mas naging cozy and warm yung itsura ito. Mas naging maaliwalas yung itsura ng room nila sa ganitong color scheme. And ito nga, pinalitan ko yung mga chairs nila ng yellow na foldable chairs. Para naman magkaroon ng accent color dito, hindi lang puro green and gray ang makikitang color dito.
Yung wall art nila guys, 5-piece na wall art yan. Pwede ko sinama yung pinakamalaki para lang malagay ko dyan sa ibabaw. Kasi nga malit na yung space sa ibabaw. And parang di okay nilagyan ko ng malaking wall art. And yung beddings naman nila is from Mandaue Foam. Pati yung accent pillow. Yung bed bank nila is from Mandaue Foam as well. 10,000 plus yung bili namin dito. Pero nabili namin siya ng 30% off. Itong accent pillow na to, napakita ko sa inyo last time. Hinol ko yan. And from Mandaue Foam nga yan. And ito namang wall art nito. From SM ko to nabili. Or from Robinsons yata. Yung metal drawers nila from Mandaue Foam. And yung lamp nila, yung touch lamp, from Shopee. Yung mirror nila guys, from Mandaue Foam din yan. Para talagang showroom ng Mandaue Foam. Itong kwarto nila. Dahil itong desk nila is from Mandaue Foam. Ito nga lang chairs nila, hindi pa Mandaue Foam. This is from SNR. Tatlong color yung meron ako nito. Pink, blue, and itong yellow. Yung curtain sa Mandaue Foam ko rin siya nabili sa pagkakaalala ko. Hindi ko na ganun kamatandaan. Pero sa pagkakaalala ko, dun ko nga rin siya nabili. And itong astronaut light nila from Shopee yan. Link in the description box. Ito naman yung closet ng mga bata nila kambal lang. Kasi yung kay Kyle nasa labas, dun sa may hallway paglabas ng pinto. So ayan ang kabuuan ng kwarto nila guys. Maliit lang yung room ng mga bata pero enough naman to para sa kanila. Kasyang-kasya naman sila dito. And okay lang naman talaga na magsama sa tatlo dahil yun lang ang rooms na meron kami. 2 lang ngayon. And actually, kahit sa dating bahay, kahit may sariling room si Kyle, tutulog pa rin siya kasama ng mga girls. Okay din naman minsan yun para din may bantay yung mga babae sa gabi, lalo din namin sila katabi ni Daddy. And maganda rin yun para mas nagbabanding silang magkakapatid. Pero syempre, may mga times na gusto rin naman talaga nila nakahiwalay sila kay Kyle. And ganoon din naman si Kyle for sure. Gusto rin niya na magkaroon sariling kwarto. Pero for now, magkakasama na muna silang tatlo. So, yan na ang room ng kids, guys. Sana na-inspire namin kayo para mag-reset din ng mga bedrooms nyo. Ito na muna for now. Bukas naman, yung sala naman ang ayusin natin. And ang dami kong tambak na labahin. Good morning, guys. It's 8 a.m. na. Kanina pa ako gising, mga around 5. Kasi may pasok na rin mga kapitbahay. Kaya nagigising na ako sa mga kaluskos nila. Ito nga pala yung mga nilabhan namin kahapon. Natanggal ko na yung 4 na curtains dyan and naikabit ko na rin. Dito sa kusina, naiayos ko na yung mga dry dishes pero hindi pa ako nakapagpupunas ng mga counter. Ito lang naman yung kailangan kong punasan plus yung oven namin. Feeling ko kailangan niya na ng pagmamahal. Ayan. Ang dami niya ng mga splatter ulit. Kailangan kong linisan na to, punasan. And dito naman, mukhang malinis naman siya, pero gusto kong punasan ulit yan pagkatapos kong punasan yung oven. Itong mga labahin, kailangan ko na itong tanggalin and i-fold. Eh, nakasala na rin yung first load ko ng laundry. Nabanggit ko naman na kaina pa akong 5 a.m. gising. Hindi na rin ako makatulog, pero bumaba ako around mga 7 and nag-start na akong kumilos. Nalagay ko na nga itong curtain ito sa sala. Hindi ko na binideo guys. Nilagay ko na lang agad siya kanina para matanggal na siya dun sa laundry rack din. And then, tinanggal ko na yung mga pillowcases dito. Yung mga throw pillows. Tinabi ko na sila dahil papalitan na natin din yan. So, ito na itsura ng sala dito. Yung ibang mga cases, sinama ko na sa sinalang kong laundry ngayon. Ito naman yung mga throw blankets na gagamitin ko ngayon. Yellow, gray, and white tayo ngayon guys. Ito naman yung mga laundry finold ko kahapon. Hindi ko pa rin to naaakyat. Late na rin kami natapos magligpit kagabi. Past 6 na. Magsi-7 na nga yata halos nung makatapos kami. And yung akala ko tapos na ako sa laundry, ito naman ngayon ang laundry ko. Nabawasan na nga to guys kasi nakapagsalang na ako ng 2 beses. Nasalang ko na nga yung curtain kahapon. And ngayon naman minasalang na rin akong isang load pa na laundry. Ito ang itsura ngayon ng sala guys. Ito nakatambak lahat ng mga kailangan kong labhan pa. And yung na-fold ko kahapon, nandito pa rin. And yung sala, bare na bare ngayon. Walang mga kahit anong throw pillows and throw blanket. Pero gagawin ko na yan today. And gusto ko rin i-move tong sofa para ma-vacuum din yung ilalim niyan. And kailangan ko rin mag-steam mop. Sobrang gulong tignan ng bahay guys ngayon. May laundry everywhere. May sinampay. May nakatambak na kailangang labhan na. And may mga naka-fold na kailangan din namang ilagay na sa mga closet. Hindi ko alam kung mapapakita ko pa lahat to na ginagawa ko. Pero kailangan ko siyang matapos today dahil sobrang ang gulong tignan ng bahay guys. Kaya siguro hindi ko na mapakita yung step by step. Gusto ko nang matapos na rin siya agad.
Itong bundok na to, medyo magtatagal to. Dahil ilang salangan din to, guys. Start na akong kumilos and I'll see you all later. Nagsa-start na nga akong maglinis ito sa sala, guys. And para sa home reset natin yan, para naman dumali ng konti yung gagawin ko, mabawasan, hinayaan ko ng si Snow White yung mag-vacuum dito. Nakita ko sa inyo ito, ang mga nasa sahig. Yan yung kadudumi na, guys, yung sahig namin. Kailangan ko na talagang mag-steam mop. Pero sa ngayon, yan, si Snow White muna pinagbabacuum ko. Ayun siya. Yung si Snow White sa ilalim ng sofa. Kaya hindi niyo pa siya makita. Ayan, o. Ayun, lumabas na siya. So, hayaan ko muna siya. Bala ko nga talaga, hatakin yung mga sofa para malinis din yung back niya. Pero, siya na muna lang paglilinisin ko sa ngayon. And, dapat, magbabacuum ako ng manual. Kaso kanina, habang binavacuum ko yung stairs, hindi ko na yung vinlog yun. And, nalobat yung vacuum. Ito siya na-charge kagabi. And, ginamit ng mga bata yung kahapon. So, patsagain ko muna na si Snow White. Malinis na naman to. Gusto ko nga lang sana na mas deep cleaning. Kasi pag deep cleaning, talagang manual vacuum ang ginagamit ko. Para talagang sigurado makuha lahat-lahat yung mga sulok-sulok. Si Snow White nagmamap din to, kaso yung map attachment niya hindi pa namin nadala, guys. Kaya vacuum pa lang yung pwede kong pagawin sa kanya. So ayun nga, kung makikita nyo, tinaas ko lahat yung pwedeng itaas. Hindi naman kailangan actually kasi iikutan naman ni Snow White yan. Pero para sigurado lang din, para malinis ko rin yung mga ilalim nung mga paan, nung mga furnitures. Kasi sobrang dumi. Ito, yung alikabok na yan, galing yan dun sa ilalim ng egg chair. And then, even yung fan, tinaas ko. Yung mga chairs namin sa dining area, ayun, nakataas na siya dun, guys. And dito, naka-ready na yung mga gagamitin ko na throw pillows and blanket. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe. Yeah, I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through?
Ito muna. Take this one first. Ay, it's so good. Baka pagpasok bukas, wala na massage. Ano natin? Ano ba muna sa sila? Shopping this year? Yes. Sabi hanggang meron na. Ano? Buti ito. Go. Wait. Wait. We're always shopping here. Pwede mo yung walis ng Gucci na malahaba? So, ayun guys, sabi ko kanina, si Snow White na yung bahalang mag-vacuum. Pero, gusto ko siyang vacuumin pa rin talaga yung likod. So, ayun, babacuumin namin yung likod. Ito yung dalawang bata. Andito si Ate Shobe, nutulungan nila ako. So, lilinisin na namin to, and then kailangan ko rin linisin yung walls. I just cleaned this one. Pero, since we moved it, gotta clean it. Favorite ang putiki pala doon. Ay, the sofa. I know this one. That's it. Zit. Four piece. Right here. Asan yung panin mo ba? Ay, panin. Basahan. Ilabas yun na ba? What was that? The rug. It's here. It's here. Bigat pa naman to. So heavy. Yun, punasan yung base. Tapos ito. Ang baba.
Chops. Saksi kay. Yeah, I catched it. You're good at catching now. See? Basketball helps. Diba? It's true. You don't have to be athletic, but at least now you can catch things. Ano ba natin ito? So, nag-ayos na ako dito ng spaghetti noodles. So, ito dapat. Ayan siya. Ayos na mga cords. I think you need to wipe pala yun, anak. Which one? Doon lang. Ito, oh. The base piece. Chops, can you move the cords up? Chops, Archie, these cords. Can you lift it? Ay, tanga. What? Of course, this will be unplugged as well. Hindi naka-plug sa extension to eh.
There's just a bunch of dust coming out of the inside of the. Kailangan na rin kasi ilinis ni Daddy yun. Like the filter, I think. Because like That's it. there's so much dust flying out of this thing. It makes me wonder if you should vacuum this area again. Look, Ah, then you should. Kasi kaya mo ba lang maglinis ng keyboard ng clean. so you can get it vacuum again and like this. Later na, vacuuming natin yung buo. Dito yung yung ruler mo. That's where it's been. I was looking for the second room the entire time. He said he didn't have it. But is that on the record? Yes. Shoot. Kailangan ko pa. Need to plug this one first. Okay. Muscles. Where? Muscles where? Go in here. Almost in there. Fine. Go. Push. Push na yun. Yeah. Gana lang naman i-push yung sofa eh. Since pinalitan mo din yung feet. Ay! Sorry. Kasi I'm gonna fix this one. Ang baba ng switch niya. Tataas ko lang. That's easier to turn on. Go.
times the girl. Whatever yan. Hindi na. Tungan ka lang kasi mga ganito. Nasa lahat? Here. Sami. Parang nagsiscotch pa din. Okay. Go. Hindi maandal ng gulay. Lagyan natin sa chair. Saan mo gusto? Dito ka? Diyan. Sorry. Diyan mo hawakan. It's the this. Hindi, okay lang. Dito mo hawakan mo. Sa gulong. Ayan. There. Wait, should I get the chairs? No. Ito muna, ito muna. Bigat. Chicken egg. Both of you dyan sa dalawang end. Ready? Go. Doon din, kasi mabilisan lang. Just there. Vacuum?
It was like a Here. Here's under ng PM na guys, and tapos na kaming magligpit nila Kambal. Ang sarap na maglakad dito sa sala guys, sa baba, dahil ang linis-linis na ng sahig. Alam mong sanitize kasi na steam up din. Mas masarap na rin huminga kasi alikabok free na yung buong bahay. Yung color scheme nga dito ngayon is yellow, gray, and white na may konting touch ng green syempre. And as always, ang habol ko lang naman talaga is maging warm and cozy yung feel ng buong bahay. And sa home reset na to, wala akong ginastos dito guys. Walang bagong soft furnishings na dinagdag dito. Lahat ng throw pillow cases, yung mga meron na ako. Yung curtain ko is from Mandawi Foam, and yung arch lamp guys is from SB Furniture. And yung egg chair naman, tsaka yung mga ratan dito sa bahay is from Tanicia's. Yung mga throw pillow cases, halo yan guys from Mandawi Foam, from Landmark. Doon ako namimili kadalasan, or from SM. And then itong throw blanket, this is from Mandawi Foam. Itong flower na throw pillow case, ito yung galing sa room ng mga bata guys. So nagpalit na ako doon. Kaya kailangan ko pang labhan muna yan at hintaying matuyo bago ko nagawa din tong pag-reset ng sala. Nagawa ko na rin tong color scheme na to before, pero ngayon mas minix and match ko lang yung mga throw pillow cases. Actually, pag nag-home reset kayo, i-mix and match nyo lang ulit yung mga soft furnishings niyo. Ilipat-lipat nyo lang yung mga wall art ninyo, and mafe-feel nyo na mag-iiba na kaagad yung vibe. Kahit hindi kayo bumili ng bago, i-mix and match nyo lang kung anong meron kayo, and makita nyo na mag-iiba rin naman talaga yung feel ng room na gusto nyong i-reset. Gusto ko magawa to talagang home reset na to bago pumasok yung mga bata. Dahil talagang big help naman yung mga bata sa akin dito sa bahay. Lalo na sa pag-uurong ng mga mabibigat. Kaya naman, kailangan ko din talaga yung tulong nila paminsan-minsan. Ito naman ang itsura dito sa mailalim ng hagdan guys. Wala namang nabago, pero para sa akin, ang sarap tingnan kasi malinis na siya. Alikabok free na yan dahil talagang nilinis namin ng mga bata yan, pati yung stairs. Actually naman ang goal ngayon, makapag-deep clean and makapag-reset ng bahay. And maiba yung mood ng bahay kahit sa pagpalit lang ng soft furnishings. Dito naman sa kitchen, ito lang kitchen towel yung pinalitan ko para bumagay dun sa itsura ng sala. And kaka-deep clean lang din namin ito, and nag-tour din ako sa kitchen. Kung gusto nyo makita yung vlog na yun, balikan nyo po yung previous vlog ko. Sa ngayon dito, yung kitchen towel lang yung pinapalitan ko para bumagay sa theme ng bahay. Kasi the rest talaga ng mga gamit dito guys, lahat ginagamit namin. Talagang gamit na gamit ang bawat sulok ng kusinang to.
Off-cam, nagligpit din ako dito, tsaka naglinis din ako, pero yun na nga, off-cam na lang, dahil napakitan namin yun last time. Kasi itong kitchen talaga namin, ito yung pinaka-traffic na area. Dito talaga nagiging makalat kapag nagpe-prep ng food, pag nagluluto, and pag kumakain. Pero tuwing kumakain naman kami, nagliligpit naman kami agad. So ayan na ang buong bahay guys, malinis na ang baba, pati ang taas. Ready na kami para sa balik school and handa na ulit sumabak sa paggawa ng mas maraming baon. Hopefully na-motivate din kayong maglinis ng mga bahay ninyo. Hindi nyo rin kailangan biglain ng isang araw, pwedeng room by room, part by part ng bahay and tatapos nyo rin yan. Dahil ang house chores, never ending talaga yan guys.